Once upon a twisted little time, sa madilim na liblib na kagubatan ng Zambales, where Wi-Fi comes to die, nabubuhay ang isang young chef named Cassie May. Balat siyang kasing putla ng expired milk, labi na pulang-pula parang dugo ng mga customers na hindi nagbayad, at buhok na mas maitim pa sa konsensya ng mga politiko. Cassie was kind daw, sabi ng mga bulag. Gentle daw, sinungaling. Mahilig daw siyang kumanta at sumayaw. Oo na, sige na nga. Pero bakit walang nagbanggit na rakista siya kung mag-rap, lalo na pag nasusunog na ang mga sinigang niya? Isang mapalad, malas na araw, chill lang siyang nagluluto ng chicken inasal with grilled balut sauce. Oo, balut na nilitson. Bakit may reklamo? Sa malas, si Tita Carmi na chismosang may black belt sa pakikialam, ay pinagkalat sa lahat ng kakilala niyang restaurant owners ang mga lutong kung ano-ano. Ang mga alipores ng roadside grill, abay patay gutom yata, nagustuhan ng cooking niya. Kinulit siya hanggang sa pumayag siyang magtrabaho doon. Sino ba naman ang tatanggi sa libreng chismis at perang pangkape? Pero teka lang, akala mo pamilya-pamilya? Dream on! Parang family daw sila, pero pamilya yung tipong Game of Thrones ang peg. May poison wine, hidden knives at maraming betrayal scenes. Meron lang talaga siyang isang matinding kontrabida doon na deserving na mapunta sa impyerno na special reservation pa ang upuan. Walang iba, kundi ang demonitong pamangkin ni Tita Lily, si Yago Aguirre. Kung hahanapin mo sa dictionary ang salitang toxic boss, sure na sasagot ang Google. Ikaw ba'y si Cassie? Kasi kung oo, congrats! Nanalo ka na ng isang Sir Yago Aguirre. Pambihira. Nasa bahay na nga siya, may instructions pa rin ang ungas. Hindi lang boss ang role nito, certified stalker din yata, daig pa ang FBI at NBI combined sa dami ng alam tungkol sa kanya. Mantakin mo, Diyos nga 10 lang ang utos. Pero itong demonitong si Yago Aguirre parang bagong installment ng commandments. Baka si Moses mismo ang unang susuko at susunugin ulit ang tablets. Siguro kaya ang yabang nito dahil gwapo, pero sorry siya, immune si Cassie sa kagwapuhan. Sanay mang bastard ang lola mo, kahit kasing pogi pa yan ni na William Levy o Sebastian Rulli. At hindi porke crush niya si Henry Cavill, willing siyang i-date ito, hello, busy siya sa pag-irap at pangaharang ng stalker boss niya. Anteka, bakit ba kasi Inglesero ang kapreng tisoy na ito? Feelingero na film daw siya, pero teka, bakit walang footprints sa social media? Siguro wanted criminal ito sa Amerika. Baka may asawa, 2 anak, at 3 aso na tinatakasan kaya nagtatago sa Pilipinas. Excuse lang, pero wala sa bucket list ni Cassie ang maging kapit ng kahit sinong wanted fugitive. Pero bakit nga ba niya naiisip yun? Teka nga, konting push na lang. Malapit na niyang makuya zone ang pesteng kapring ito. Tita Lily once told me, love is a mystery, but heartbreak, that's a crime scene. Okay, hindi niya yun sinabi, pero dapat sinabi niya, kasi totoo. I was assigned to open a fake resto as part of my mission. Malapit ito sa isang warehouse ng sindikato na binabantay ng aming operatives. Everyone in that restaurant is NBI. Lahat kami, except sa isa. At yun ang pinaka-explosive ingredient sa menu. Bulilit brat chef na si Cassie Elizondo. Una pa lang, skeptical na ako. Mukha siyang iniluwa ng cartoon na vintage. Parang Snow White pero may TikTok account. Pero grabe kung yung luto niya, parang may ratatouille effect. Nung tinanong ko kung ano yon, sinigawan ako. Di lang daga si Remy, may emotional memory recall sa utak kapag masarap ang food. Aba, na-lecture ako. Gusto ko sanang isend home sa kanila para mag-YouTube shorts buong araw. Bawal sa protocol ang civilian, lalo na yung may tendency magpa-cute habang nagwawali sa dining area, habang naka-headset at sumasayaw ng 7 by Jungkook. Pero eto siya, palaban, mataray. Feeling niya siya si Cleopatra at ako si Centurion na late.
dumating sa coronation niya. Ang dami niyang arte, pero ang hirap i-deny, she's got this spark. Yung pangasar niya, nakakakilig. Yung kaartehan niya, nakakatawa. Yung paglalambing niya sa mga agent ko, nakakabwisit. Pero yung smile niya, pucha, nakaka-reassign ng mission. Kaya kahit crush siya ng dalawa sa mga agent ko, na kuya zone lang sila. Ako, hindi pa niya tinatawag na kuya kahit minsan. Aba, baka ako na nga. Ako na ang leading man ni Aling Bulilit. Cassie, this brat chef with a whisk and a mission. And me, the undercover agent falling into his own trap. Cassie grinned at her cracked screen phone like it just confessed a scandal. Pao and Mark, soon to be Mr. and Mrs. Mondego, had posted their latest prenup throwback. At mukha talaga silang amoy baby powder sa picture na yon. Ang caption, cheesy. Ang comment section, gubat. Parang reunion ng lahat ng Pabularcon, Mondego, at certified Marites historians ng Luzon. She was scrolling pa sana, ready to dive deep into the gulo, when Yago, right behind her, voice close enough to raise goosebumps. Ano na naman yung tinitingnan mo? Cassie literally levitated. Cassie, breathless whisper shriek. Ay kabayong nilaga! Her hand flew to her chest, not because kilig, but because her soul almost checked out. Yago stepped closer, like personal space was a myth. Nilagang kabayo? Gusto mo gawin ko na lang inasal? O diba? Former Inglesero turned Jolog's apprentice. May progress. Kaunting tiis pa, baka mag-zumba na rin. Cassie mentally pinched herself. Girl, focus. Hindi siya kapre kahit mukha siyang malaking puno na may abs. Inasal na kabayo? Patawad, boss. Saan ako kukuha ng pata ng kabayo? Sa carousel. She attempted to hide her phone, pero Yago, reflexes ng ninja, snatched it. Mabilis pa sa ex mong may replacement kaagad. Boss, Yago! Nagsa-cellphone ka sa trabaho. His gaze dropped to the cracked screen. Cracked na phone? Ang laki ng sweldo mo rito. Bakit di ka bumili? Pikon na pikon si Cassie. Kagraduate na ang kapatid ko. Internship niya parang tuition fee ng law school. Okay pa itong phone, so huwag ka ngang echosero. She jumped to reach the phone he lifted over his head. Yago watched, deadpan amusement in his eyes. Hoy, hindi ako bata kahit mukha lang. May matris ako FYI. Sakto. Oh, nag-aaway na naman kayo. Mga batang to, parang teleserye. Cassie pouted. Tita Lily, the poison apple matriarch with deadly power banks, walked in like their chaos was her breakfast entertainment. Pero deep inside, Cassie's CSI brain switched on. Imported daw si Yago. Pamangkin. Anak-anakan. Pero bakit walang family photos? Kahit class picture? Even ID photo? Wala. She'd done the proper research. Google, reverse image search ang lumabas? Mga Mexicanong influencer na kamukha pero mas jologs pa siya. Suspicious. Very suspicious. At kung may asawa si Yago sa Amerika, magsasayaw siyang pababa ng aisle 7 sa tapat ng canned goods. Pero hindi siya in love, okay? Family first. Groceries first. Bills first. Eh kung si Kuya Diego nga, may bahay na sila. Eh di siya na ang working girl. Bakit si Kuya Clyde at Echo pwedeng mag-phone habang duty? Ako hindi? Anak, nasa delivery sila. Kailangan nila ng phone. Cassie deadpan stared. Bakit ba siya ang target ng CCTV ni Yago? She switched tactics. Distraction. Tita, look oh. Grabe yung prenup ni Pao at Mark. Pang-romance novel na lihim sa likod ng kasalan. Yago pretended not to care, pero sumilip pa rin. Tumagal ang tingin. Kinikilig, naiinggit, hindi sure. Cassie sighed. Hindi lang pala screen niya ang cracked. Puso niya ata sumusunod. Cassie, mental whisper, Girl,
Bakit mo gustong maging side dish ng inasal na kabayo kung siya ang ulam? Yago shook his head from the bar counter. Roadside grill looked normal. Sizzling grill, laughing staff, clang of pans. But behind the curtain, weapons-grade chaos. Echo and Clyde, top operatives, pretending to be delivery boys. Manong Julio, ex-sniper, forced to cook like Gordon Ramsay. On probation, Joey Marie, the waitress who drove their black van like she was sponsored by Fast and Furious. And the reason? One girl, Cassiopeia Elizondo, lady of fried spring rolls, queen of chaos. She had gravitational pull strong enough to make trained assassins peel potatoes for the sound of her giggle. Yago should hate it, but here he was, another casualty. He remembered the first time she walked in. Knock-off designer bag, messy curls, at nakasimangot na parang siya ang may-ari ng lugar. Boom. Paralyzed. Target acquired. Weakness unlocked. Paano ka ma-invite sa kasal? Sa California ang venue. Wala kang visa. Cassie snapped up, nostrils flaring. His favorite. FYI, isa ako sa secondary sponsor. Si Mark ang mag-aasikaso ng visa namin ni Kuya Diego, so shut up ka dyan. God. The way she snapped, parang gusto niyang halikan. For science. Purely scientific. He leaned closer. Huwag ka nang umasa. Baka ma-deny ka rin. Baka mag-overstay ka sa US at magpakasal sa farmer. Cassie gasped dramatically, poked his arm. Kapal mo! Hindi pa ako nauuhaw sa American Dream. No! Itapon mo man ako sa Amazon, tutubo pa rin ako. Magmumukha pa akong rain goddess. He snorted, nearly dropped his pastillas. Then she threw it. Bakit ka nga ba walang social media? Ano ka, cult leader? Fugitive? May anak ka sa Arkansas? His eye twitched. I am very much single. Gusto mo Senomar? Boss, baka ikaw pa mas-psychotest ni Cassie niyan. Bilhan mo na yan ang megaphone. Laging naglalaban ng decibel. Yago didn't miss the blush creeping up Cassie's neck. Bingo. Wait, sinesearch mo ba ako sa internet? Cassie turned beet red. Cassie. Safety precaution! Malay ko ba kung kapatid ka ni Ted Bundy? Kung serial killer yan, ako magto-turn over sa FBI. Wala yan asawa o anak sa States. Ninja lang talaga. Yago stayed silent. Let her wonder. He watched her hide behind a laminated menu. Cutest failed attempt ever. Joey Marie squealed. Shit, ang gwapo ni Sir Davy. Cassie lit up. Tama! Gwapo talaga mga pinsan ni Sir Mark. Yago rolled his eyes. Of course. Boy band cousins. But when he looked at Cassie, tiny waist, killer hips, thick hair like a shampoo commercial, he felt that twist again. Echo peeked from the kitchen. Yago mentally noted to remove one of his future privileges. Bakit ka ba invited? Kamag-anak ka? Kaibigan! At ikaw inaanak ka pa ng VP pero hindi invited. Yun ang akala mo. Yago, may tumawag sa opisina. Mama mo. Naghahanap sa'yo. He stiffened. HQ never used landlines unless urgent. He stood. I'll go ahead. Then, eyes on Cassie. Isunod mo ako ng kape sa office. Break ko pa. Hindi ko sinabing ngayon. Pero ngayon na rin kung gusto mo. He walked off. Cassie's exaggerated eye roll followed him like perfume. And damn, he was grinning. How long could he ignore this spell she was casting?